So yun, good day mga success. Kamusta kayong lahat dyan? And hopefully na lahat naman tayo ngayon is nasa maayos na kalagayan. So ngayon na ulit ako nakagawa ng content kasi sabi ko sa inyo, talagang hindi ko naman talaga to consistent na ginagawa. Basta meron ako naisipan na gusto ko i-share sa inyo is na makakatulong in the future na gusto nyo mag-settle down o gusto nyo mag-start sa sarili ng business is doon lang ako nagkakaroon ng time kung available or free is talagang ginagawa ko. So ngayon, pupunta ako ngayon para mag-gym. So para na rin mag-alok doon. So meron akong gustong i-share sa inyo na kumbaga different doon sa may dati kong routine. Which is yung dati ko kasi ginagawa is yung pag nung nag-offer ako dati noon, hindi pa siya yung talagang brand ko. So ito na yung brand ko ngayon. So hindi siya yung dating brand ko nang reseller pa lang ako. That time, napansin ko nung mga time na yun is talagang mas na-focus ako sa pagbebenta. So yung parang yung passion ko kung bakit doon ako nagsimula sa pagbebenta ng mga training shirt, mga dry fit is dahil nga since nga mahilig akong mag-workout. So parang that time is natabunan na yung passion ko na yun, which is parang mas nagiging priority ka lang is makabenta. So that time is talagang talagang mas na-enhance ko yung pakipag-communicate ko. Talagang goal ko talaga is makapag-offer sa kanila. Mas na-enhance ko yung sales ko, yung sales stock ko. But then, I realized din time na yun na parang nag-more on focus na ako doon sa pagbebenta. Kumbaga, minsan may time na pupunta lang ako para sa gym or hindi na para first is mag-workout. Minsan nagiging purpose ko lang is para mag-sales lang. But then, dito ko na-realize ng time na yun, sabi ko dapat hindi laging gano'n. Kumbaga nakakalimutan ko yung purpose ko noong una pa lang. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kumbaga, kung bakit ito pinasok kong business is because talagang alam ko na ito yung hobby ko, ito yung pinaka-pundasyon ng gusto kong ma-attain na goal in the long run. Kasi nga, ang gusto ko dito is, since nga nasa fitness industry ako, business sa mga enthusiasts, gusto ko makapag-provide sa kanila ng mga product na talagang makakapag-enhance, talagang ma-satisfy sila sa mga product ko. But then, gusto ko, belong pa rin ako sa community na yon, na talagang alam nila na ano pa rin ako doon. Kumbaga, hindi ako other sa nila, talagang kasama ako sa community na yon. Hindi lang dahil sa may product ako. So ngayon, medyo nagkaroon ako ng difference sa pag-approach sa mga customer ko this time. Since nga, sarili ko na siyang brand. Kasi that time, nung hindi ko pa siya brand, is talagang reseller pa lang ako. Talagang ang focus ko talaga nun is kumita para mapaikot ko, may reinvest ko yung puhunan ko, yung magkaroon ng cash flow. And then ngayon nga, medyo difference na kasi ang ginagawa ko ngayon is talagang since nga meron naman akong production, so hindi ko na kailangan mag-afford na magpaikot. So this time naman is hindi ito para sa kumita directly ng pera. Kumbaga, ang gusto ko dito, ang ibinibenta ko ngayon sa kanila is yung pinaka-brand ko. So ito ngayon ang pinaka-marketing strategy ko dito. Ngayon, dati kasi nung pagkapupunta ako sa gym, talagang focus ko guys, pag may nakita akong nakilala ko, hindi naman literal pag nakita ko agad, benta. Hindi naman agad is benta agad. So, hindi ganon. Ngayon kasi, ang ginagawa ko ngayon is, may time na nandun ako sa gym na ako. Hindi ako totally agad. May time na nandun ako sa isang session na yun, hindi ako nag-offer. So yan, may time na gano'n. Kahit alam ko may product ako, hindi ako agad nag-i-insist na mag-offer sa kanila. Kasi, ang purpose ko dito is mauna ko muna i-build yung community o yung relationship sa mga nakapaligid sa akin. Na alam kong prospect ko rin yan, mga potential customer ko din yan. But then, ayaw kong mapangunahan agad na benta agad, sales agad. Kasi, kahit sabi mo na magkaroon ka ng sales agad sa kanila at makapag-engage niya sila, maklose mo yung sales. Kaya lang, para sa akin, mas better pa rin kung makakapag-build muna ka first ng relationship sa mga customer ko. So the rest na lang, tupalo na yung pag-o-offer sa kanila. In the long run kasi,
para sa akin kasi kapag halimbawa nagkakaroon ng relationship na una muna is relationship muna, naging okay yung companion namin, tagang okay naman yung pagka nagkakasama kami, nagkikita kami sa mga sa gym, okay, parang ganun, thumbs up, tapos parang meron na kayong meron kayong nagkakaroon ng bonding. So, hindi naman, kahit sabi mo na dumating time na opera mo siya, hindi siya nag-engage, hindi siya kumuha sa'yo. Pero, for sure, i-recommend ka niya sa mga kilala niya. So, para sa akin, win-win situation pa rin yun. Kahit di ka nakapag-sales, is the more na i-spread nila or matulungan ka nila na ikalat yung is para sa akin, win-win situation pa rin yun. So, this time kasi, iba kasi ngayon ang strategy ko kasi, the more sabi sa inyo, branding ang kailangan ko, i-pursue ngayon, kailangan na tingin ko, mas kailangan na hindi ko masyadong apurahin yung pag-sales. Kasi sa ngayon, kailangan magkaroon siya ng awareness na mayroong ganitong brand ngayon na lumalabas at kailangan, kumbaga kahit slowly lang, okay na yun. Kumbaga, wag ko masyadong i-push na i-build sa kanila yung product ko kung hindi pa naman nila yun kailangan, kasi the more na nagkakaroon sila ng awareness sa akin, na alam nang lagi ako nasa field or lagi ako nasa online, available ako. So, the more na meron akong awareness sa kanila, that time na kailangan nila yung na yung product ko na yun, mostly, for sure, as much as possible, malamang ako yung mauna lang maisip, kasi nga, unang-una, continue yung yung pag-marketing natin. But then, para sa akin, ayoko na masyadong apurahan na sales. Kumbaga, ang gusto ko lang i-share sa inyo ngayon is, para sa akin, mag-build muna ako ng i-build ko muna yung relationship ko sa mga customer ko, and the next, yung profit niyan, sa huli na yan. Kumbaga, ito isang mga bagay na hindi naiintindihan ng ibang mga nakakakwentuhan ko regarding sa ganitong bagay. Mahalaga talaga ang kita, totoo yan. Mahalaga ang pamilya sa business para patuloy na gumana yung negosyo nyo. Pero, ang sinasabi ko kasi, ang lagi ko sinasabi, so, umpisa talaga, wala pa talaga yung kita. Yung sinasabi ko kasing kita, hindi yung term na kumita ko ng konti ngayon, tapos parang pera-pera lang ang usapan. Hindi. Ang sinasabi ko kasing term dito ng profit is yung sa huli. Yung talagang malaking profit, ayun yung pinukonsider ko talagang profit. Yung sa ngayon, hindi ko sasacrifice yung brand ko, yung legacy or yung principle ng brand ko para lang makapagbenta ng kahit makapag-push ng sales sa mga customer ko. Kumbaga, mas iningatan ko pa rin yung brand ko na malaman nila na talagang ang mas priority ko is masatisfied yung mga customer ko na totally na gusto ko lang makabenta sa kanila. So, ayun ang gusto kong iparealize sa strategy ko ngayon na kumbaga, ang ibinebenta ko is yung brand ko. Ang gusto kong i-market talaga ngayon is brand ko, not totally na gusto ko lang is ma-dispose yung mga product ko. Hindi sa ganun, hindi yun. So yun, and gusto ko sa inyo i-share. Basta yun. So, umpisa, huwag niyo munang hanapin talaga yung huwag niyo munang hanapin yung talagang kita. Wala pa yan, sa huli pa yan. Ang kailangan niyo muna talagang unang i-priority is yung awareness sa mga tao na may ganyan kayong product o meron kayong ganyang services na pinoprovide sa kanila. Pangalawa, lagi nyo i-maintain na availability kayo. Lagi kayong available sa market na anytime na kailangan nila kayo is nandiyan kayo para sa kanila. And then, pangapat is yung quality. Yun. So, yun. Katulad na naman dapat para sa akin kasi minimum standard na kailangan na talagang okay yung quality ninyo. So, yun. Para sa akin, good luck sa atin lahat. Mga success. Sana kayo din kung maano yung video ko na to o yung content ko na to is may ganyo na kayo na mag-start na rin sarili yung business. Yan, maraming salamat. Pasensya na kayo kung medyo matagal ako mag-upload kasi nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman talaga focus na mag-content na mga ganito at talagang gusto ko lang talaga i-share sa inyo yung mga update sa journey ko to success. So yan, maraming salamat and God bless all. Thank you.